Gusto ko maging proud ka sa kung ano ka ngayon. Hindi ka po ba aware na maganda ka? Parang feeling ko ang pangit-pangit ko. Ano ba? Parang di ba ako magaling? Hello! Hi! Miss Welcome! Maribig! Hello! Wow! Hi! Welcome Ang ganda to Mommy naman ng Lumio. ang ganda naman ng store. Oh, Ang bango ha. Amoy amoy cheese pie na. So guys, welcome natin ang CEO and owner of Mommy Lumio, Miss Marivic. Hello! Hello, Miss Tina. Welcome sa Mommy Lumio. Thank you. So when talaga Kaya, na originally nag-start ang 1985. So 1985, ito pa rin yung original na recipe. Nire-develop namin para mabalik yung original recipe. Oh, ang galing naman. Tapos inayos namin yung packaging. After nitong cheese pie, ano pa yung pinaka-bestseller ng Mom? Ngayon hit sa amin itong red chocolate. velvet crinkles namin. Aside from that, meron pa kaming mga ensemadas, may chiffon cake. How long naman ang shelf life? Ang shelf life, mga 2 to 3 weeks, mga ganyan. 2 to 3 weeks. Ayan, Miss Marivic, so itutour mo kami sa ating sige, pakita ko sa iyo yung production natin. Para makita, kasi excited na rin. Production facility kami. Tara. So ito yung ating production facility. Napasok tayo dito. Bango. Ito yung ating production team. So, say hello naman sa team ni Miss Tina. Hello po. Dito, Miss Tina, eto nakita mo, di ba? Meron kaming, naka-premix na siya. So, gumagawa kami ng batches. Okay. Yung production namin for the day, sasabihin na lang kung ilang batches ang gagawin nila. Okay. So, nakaputol na lang. Pero So, meron pa kaming different process for premixing our, For premix. Oo, Sino na gumagawa? Meron kayong sariling team. staff? Sila din na so meron kami schedule para i-premix naman to. Tapos chini-chill pa kasi namin 'yon. Oh, so maproseso pala talaga. Opo. Ano to? Same process lang yung sa red velvet at saka dun sa chocolate crinkles. Same process lang. So ito naman, Miss Marivic, Ito na yung ating cheese pie. cheese pie. Opo. Our famous cheese pie. Opo. So ito, mga freshly baked, nasa cooling stage to ngayon. So ito Okay. yung nagkikeso sila. So nagtitimpla muna kami ng butter, sabihin yung butter namin for the cheese pie. So after nun, magtatakal na kami sa kanya-kanyang pan. Tapos, tsaka naman kami mag-grate ng cheese. Tapos, ready na siya for baking. Mga ilang hours ang baking ng cheese Mabilis pie? na, mga 30 minutes, mga ganon, no? 30 minutes yung baking namin. Pag malamig na, isisil. Yan, isa-isa. So, lalagyan natin ng expiry date. Tapos, ito yung box natin na pinapaglagyan natin. Ang So, ganda meron ng box muna nila. kaming inner packaging, Miss Tina. So, tapos ilalagay natin sa box. Ang ganda ng packaging. And meron pa silang No, seal pa na sticker. Yung aming logo. Ito na naka-seal. yung ating finished product for the cheese pie. Bago ka naging isang sikat na Mommy Lumio, kumusta ang childhood mo? Ay nako, Miss Tina. Ako, as a child, lang ako tahimik. Actually, lumaki kami dito din sa Cainta. Hindi naman kami, Miss Tina, na mayaman. Pero hindi rin kami yung sobrang walang-wala. Nag-aral kaming magkakapatid sa exclusive school, sa exclusive girls school. And ganun kami lumaki. Ilang kayo magkakapatid? 4 kami. Pangalawa ako. Pangalawa. Oo. 3 kaming girls at saka yung youngest namin is boy. Paano ba from that childhood, paano nyo napasok itong ganitong business ng Mommy Lumio? My dad was an employee sa isang malaking company. Tapos sa sales din siya. And may connection siya sa mga Coke, sa mga soft drinks. So nag-order yung mom ko through him. Tapos nagbebenta kami ng soft drinks. So dito sa subdivision, kami lang may available na soft drinks noon. Kasi wala rin mga sari-sari store noon dito eh. Tapos eventually nag-put up din siya ng sari-sari store sa likod ng house namin. Naggawa din siya ng parang may factories kasi dito sa subdivision namin. So may mga workers doon. So nag-open din siya ng small eatery. Parang nagpe-prepare lang kami ng food. Tapos kakain sila dyan. Tapos serve na namin yung food sa kanila. Okay, so pwede sila mag-order ng food. Mga ganon Okay. sa likod ng house namin. How was your relationship with your dad? Yung dad ko, since working siya, so hindi talaga yung close
Pero malambing ako sa dad ko. Pero natatakot din ako kasi syempre like mga ibang mga bata, 'di ba? Lalo na nung panahon noon, hindi din open yung relationship between father and daughter. Nakaka-feel ba kayo ng parang comparison with your other siblings? Okay naman kami magkakapatid. Siguro ang insecurity ko when I was young, parang feeling ko nung malita ko ang pangit-pangit ko. So yun yung feeling ko, ang pangit-pangit ko. Dahil din siguro, dahil yung yung sister ko medyo maputi kasi siya. Tapos yung sumunod na sister ko sa akin, ako yung gitna, maputi din siya. So ako yung maitim. Kami ng brother ko yung nasa medyo morena. Moreno-merena na color. Tsaka nakita ko yung pictures ko na hindi talaga maganda. Parang ganon. May mga ganon. So parang yung mga kapatid ko, mga cute sila. Ako parang feeling ko, bakit ako hindi ako cute? Parang ganon. So, hindi ka po ba aware na maganda ka? For some time. Ayan, naiyak na ako. Kasi, so for some time. That's what I see. Hindi mo nakikita sa sarili mo na you're beautiful. Pero yun yung nakikita ko. Pero ano na yan? So try ko i-overcome yan. Sasabihan nila ako noon. Kahit tumanda na ako, sabihin nila, ganyan, maganda. Pero siguro going back, yun lang yung naisip ko. Pero kumbaga tinanggal ko na yun sa isip ko. Kumbaga na-process ko na din yun. Siguro lang may mga times na sa naiisip ko, yun yung feeling ko palagi. Kailangan parang maputi ka, matangos yung ilong mo. Parang ganun yung feeling ko. Pero I want to let you know na you're beautiful. Thank you. You're beautiful. Hindi sa kulay, hindi sa ano. Kasi lahat sa iyo is maganda. Hanggang ngayon ba, nafe-feel mo pa rin na gano'n? Hindi naman. Ngayon naman, more on sa weight ko. So, yun naman yung ano ko. Madaling gawaan ng paraan. So, parang habang tumatanda or nagmamature, ang dami naman din nagsasabi. Kumbaga, hindi kulang na madaming nagsasabi sa akin yan. Pero hindi ko lang alam, kahit yung husband ko, sinasabi, grabe, hanggang ngayon pa ba yan yung nafe-feel ko? Sabi ko, hindi, siguro, hindi pa natatanggal sa subconscious mind ko yun. Kasi ang alam ko na process ko na to eh. Alam ko na process ko na to. Pero ngayon, hindi na, parang hindi na nga ako ganun ka, hindi pareho ni dati. Talagang sobrang conscious ko, feeling ko, hindi ako mataba, basta maayos palagi ang itsura ko dapat, or pag nakakakita kasi ako ng iba na magaganda sila, so parang, okay, ang ganda nila. Or halimbawa may na-appreciate na iba, pag na-appreciate yung iba, parang feeling ko, ay, hindi ako na-appreciate. Parang ganun. Sometimes kasi yung imperfections natin, that's what makes us beautiful. Pag ini-embrace natin siya, okay, ako hindi ako perfect kung maharap ako sa camera, pero mamahalin ka ng tao, you being you. If we start to accept ourselves and our imperfections, that's the time na mamahalin na rin tayo ng ibang tao. Papasok na lang siya ng kusa. Yeah. Thank you for that advice, Miss Tina. So yun, Miss Marivic, share mo naman sa amin, paano nyo napasok itong ganitong business ng Mommy Lumio? Bali, in college kasi ang course ko is BS Psychology. Tapos nung nag-graduate ako, nung nag-a-apply ako mag-work, parang naka-mindset ako doon na mahirap na kumuha ng work kapag married ka and may anak ka na. Back then, ganun kasi noon eh. So nung time na yon, may nakuha ako finally na work sa isang bank. So ginrab ko na. So parang I was hired as an executive assistant sa isang bank. AVP, ng isang AVP doon. So, doon ako nag-start. Tapos, since bank yun, meron mga branch manager na kinuha ako for the branch. So, nag-branch ako, so, naka-experience ako mag-tellering. Wala naman ako experience of anything about banking. Tsaka mahina talaga ako sa math. Paano ka in-hire dun sa bank? Sa bank naman kasi dati sa teller, basta tuturuan ka lang naman nila kung paano yung system doon. As long as college graduate ka? So, college graduate ka. Yun, tinuruan ako sa bank, maging teller, tapos naging new accounts, tapos, yun, parang feeling ko lang, hindi lang ako nasa tamang career, kasi parang hindi ko malabas, parang feeling ko, meron naman akong galing, pero hindi ko malabas doon, dahil hindi ko nga siya masyadong nakukuha. Siguro hindi aligned sa akin yun. Ayaw lumabas. Kasi di ba sa bangko, paulit-ulit lang naman yung gagawin nyo everyday. Magbibilang ka, magbabigay ka ng pera, tatanggap ka ng pera, i-validate mo, ganyan. So, ayoko na mag-teller, so nilagay nila ako sa loan. So, nagagawa ko naman yung work ko. Doon sa buong banking career ko, actually, hindi ako na-promote. So, kung ano yung level ko nung pumasok ako for 16 years doon sa particular, ganun lang
lang ako. And then, lumipat ako sa ibang bank. So, nag-apply ako. Parang pinromote ko yung sarili ko. Okay. Pinromote ko as sa marketing naman. Okay. Kasi at least interactive din yun. With clients. Na-practice ako doon talaga mag-kausap ng clients, mag-offer ng products ng banks, mag-present sa mga clients. So, ano ba nangyari? Bakit naisipan niyo lumipat? Ano ba yan? Income? Compensation? Unang-una, syempre, yung salary. Kasi kapag lumipat ka ng ibang bank sa banking industry, at least makaka-demand ka ng higher salary. Tsaka nung time na yon, madami ako mga kasama na lumilipat dun sa bank na yon. So, tinry ko din yung luck ko. Nakuha naman ako sa double yung salary ko. What? Doble yung salary niyo? First time ko maka-experience na, tumaas na yung sweldo ko. So, what I see here is find the environment na mas nabibigyan ka ng value. Kung saan ka mas na-appreciate, saan nakikita yung talent mo, yung skills mo, dun ka kasi magko-flourish at mag-grow. So, pagdating ko dun sa kabilang bank, so enjoy talaga ako doon. Lumabas yung kung sino ako. Enjoy makipag-usap sa clients, lumalabas, nag-o-offers. Talaga ang goal ko dito, ma-promote naman din ako to a higher level naman. Kaya lang, hindi din nangyari yun. Bakit? Ba't hindi nangyari? nangyari? Nangyari yun. So, ba't hindi nangyari? Parang, meron lang sigurong kulang na hindi ko nagawa para hindi ako na-promote doon sa gusto kong level pa. Parang nung nandun kasi ako, sabi ko, bibigyan ko yung sarili ko ng like 2 years. Kailangan maabot ko yung level na yun. So, binigyan nyo ng kasi tagal ko na sa banking industry, diba? So, dapat meron tayong goals at ini-aim sa buhay. Pag hindi natin na-reach yun, so move tayo into another level. Pag yung pangarap mo, puro pangarap lang, walang goals, mag-i-stay yun na pangarap lang. Tama ka dyan, Miss Tira. Okay. Kaya nung time na yun, ine-expect ko, no, so nung binigyan na ako ng rating, parang expected ko, hindi ako mapopromote. Parang iyak yun talaga, iyak ako ng iyak na naman. Kasi nung time na yun, maaga pa lang, nandun na ako, inaayos ko na yung mga dapat ayusin. Tapos sa audit, meron kasi sa audit, so inaayos ko din lahat yon. Sobrang in-effortan ko, lahat binigay ko yung best. Gano'ng katagal yung binigay so, yung best nyo? 2 years yun. So, 2 years. So, nilagyan nyo ng timeline. Kailangan 2 years sabi ko, dapat promoted ako. ma-promote ako nung after 2 years. So, after 2 years, wala. Ano lang, tuloy lang ako sa trabaho until the time na may nakilala akong client na tumutulong siya sa mga nagne-negosyo. Okay. So, during that time kasi, meron na din, iniisip ko na rin paano i-revive yung business, yung Okay. cheese pie. Parang alam ko lang na kailangan ko i-revive, ganito. Parang, Nasa work pa kayo nito? nasa work pa ako. So, guys, hindi nag-resign si Miss Hindi ako Marivic. nag-resign. So, tumitingin siya ng another venture habang nasa work pa siya. Kasi mahilig talaga ako, even working, mahilig na ako mag-sideline. Kahit yung sa previous jobs ko, mahilig ako magbenta, nag-jewelries ako, nag-resell ako ng mga clothes. So, multiple source of income. Oo, nagbabazars ako. So, benta rin akong insurance. So, yun, Ang basta dami. nakaka-generate ako ng extra income Narinig talaga. nyo, guys. Oo, so, Walang katapusan ng pagtatrabaho Oo, para sa so, pamilya. Miss Marivic, paano nyo naisipan na, sige, i-revive ko na yung revive. So yun, parang isa yun sa mga parang iniisip ko na noon pa na pwede kong gawin. Tapos nung finally may client kami sa bank na nakita kong nagme-mentor. So nagpaturo ako sa kanya kung paano. Okay, so ito, yung Momi Lumio na i-revive ni Miss Marivic, ito yung original recipe ng kanyang mother-in-law. So, naiisip na niya na parang, sige, sisimulan ko ulit tong negosyo ng mother-in-law ko. So, pakinggan natin guys kung paano yung transition niya from being a banker to business owner. So, kinausap ko siya, nag-consult ako, sabi niya, kailangan mo ayusin ang packaging nito, ganito, ganyan. Sabi ko, okay. Ako naman talagang nag-research. Nag-research talaga ako paano packaging pwede. Punta ka sa Divisoria, hanap ka. Tapos, finally, nung meron na akong friend din na sa kanya ko ipapa-relaunch din yung aming products, binigyan niya ako ng deadline, kailangan niya na ng by ganitong date, kailangan ko na kasi mag-join siya ng bazaar. Kasi ako hindi ako pwede mag-join ng bazaars dahil nag-work ako. Oo. So, yun. So, finally, meron na akong final look, final ganyan. Dilabas ko na siya. Okay. Tapos, paglabas ko, hindi lang sa kanya. Before ko pa kasi siya ni-relaunch, naghahanap na ako ng mga iba pang potential na customers kung saan ko siya pwedeng ilagay. Kasi way back in the 80s, yung business model sa mother-in-law ko was distribution din. Mga schools, mga supermarkets. Distribution Distribution ng cheese pie. Yung okay, time na yun. distribution ng cheese pie sa mga So, schools. may mga
mga ahente sila yung nagdadala sa mga. Okay. Eto guys bago mo pasukin ang isang negosyo, nakita niyo yung ginawa ni Mama Rivic. Nagre-research, so inaalam niya, nakikipag-usap siya sa mga mentors, so nagte-test the water siya. Bago niya talaga sinimulan itong Momi Lumio, ready na siya. So you have to prepare first bago niyo pasukin ang isang negosyo. Kailangan matinding research, pag-aralang mabuti. At huwag mahihiya magtanong sa mga mentors at sa mga experience na tao. Tapos, meron na rin akong nakita potential na isang restaurant. So, naglagay din ako doon, nag-offer, na-approve. Pumayag silang ilagay yung products ko doon. Tapos, yung cheese pie. Tapos, may nakita din ako dati dun sa isang mall din na may nakita akong store. Sabi ko, baka pwede ko din offeran to. Binalikan ko lahat yon. So, bago pa lang akong mag-launch, naghahanap na ako ng mga potential kung saan pwede ilagay. Mga resellers. Mga stores, ganyan, resellers. Finally, nagbigay na ako ng mga, kasi syempre, marketing officer ako dun sa bank. Ginawa ko yung style na yon. So, nagagawa ako ng letters, nag-o-offer, nag-iiwan ako ng sample ng products. So, okay, so yung letters na to, ano yung letters na yun? At kanino niya binibigay yung mga letters? Sa owners. Pero meron akong template na letter. Tapos, lalagay ko na rin kung anong pangalan ng owner na lang lalagay ko. Tapos, nakalagay na, I would like to offer my product. If we can sell it in your store. Okay, so nag-iisa-isa talaga kayo ng mga potential na. Hinahanap, kailangan din, alam ko yung lalagyan ko na klase ng store, hindi basta-basta. Yung tingin kong may potential na bumenta yung product ko. Oo. So guys, napaka-importante na kahit gaano kasarap ang produkto natin, kailangan alam mo pa rin kung paano mag-market. Kagaya ni Miss Marivic, lumapit siya sa mga stores, sa mga ibang business owners, sa mga specialty stores, at inaalam niya kung yung lugar na paglalagyan is magiging mabenta yung produkto niya. So napaka-importante ng target market, location, at tamang tao. So yun, so nakakausap naman ako ng mga tamang tao. Sinuwerte naman ako na lahat ng mga nakakausap ko parang nalagay nila dun sa stores nila or ma-offer nila. Reorder sila ng reorder, talagang bulk orders. At saka, ang tina-target ko din kasi mahanap yung old customers. Yung mga students way back in the 80s na ngayon professional na at for sure nami-miss nila yung product. So yun yung unang-una kong hinahanap. Okay. So kaya hinahanap ko sa medyo high-end ako na pumupunta na location or kung saan ko pwedeng i-sell yung product para makita nung mga old customers namin yung product. True enough, ganun naman nga nangyari. Naging nostalgic sila, tuwan-tuwa sila na available na ulit yung favorite nila way back in high school, elementary days nila. Eto sometimes hindi mo kailangang mag-acquire ng bagong customers. Kailangan din alagaan mo yung mga existing mo kasi sila yung mga loyal customers mo. After nun, so naging na siya, parang palaging yung mga umu-order sa akin kasi mga resellers, so talagang bulk kasi madami din kumukuha sa kanila na mga customers, talaga nauubos talaga nila kaagad yung orders nila by 100, 50, 100, minimum of 50, tas 100, 200 yung, basta madami din talaga sila mag-order. So, doon ko na-feel na parang kaya ko yata tong palakasin. Anong year po ito? 2010. So, 2010. Nung nag-start ako ng June, tapos as early as mga August, September, parang as early as August, gusto ko na mag-resign. Parang feeling ko kaya ko na to. As early as, kailan kayo nag-start? June. So, nag-start siya ng June, lumakas siya ng? Malakas na siya, tapos banday August, na-realize ko na parang more than triple na yung income compared to my salary. Okay. So, nararamdaman na. So, from June, lumakas siya ng June, na-realize ni Miss Marivic na kaya na niya mag-resign kasi naging more than times 3 na ng income niya yung kinikita niya dito sa business. So, bago ka mag-resign sa work mo, you have to compute kung more than pa sa average ng income mo yung kinikita mo sa business mo. Nag-work ako noon and ganun yung nangyayari. So, naisip ko, what more if tutukan ko? So, yung time na yon, actually, nagbigay ako ng resignation letter sa aking branch manager, pero hindi niya ako pinayagan. Sabi niya, pag-isipan ko ng maigi. So, sabi ko, sige, kahit din yung husband ko, bakit ka magre-resign? Parang gano'n yan. So, sabi niya, pag-isipan ko. Sige, pag-iisipan ko ulit. So, dumaan na August, September, October, yon. Tapos, nung bandang
October, decided na ako, magde-resign na ako. So, effective December 8 yon. So, gumawa ako ng effective December 8, magre-resign na ako. Pero ang dami pang kumausap sa akin na mga bosses dun sa bank na hindi ko kailangan mag-resign kung gusto kong gawin yung business o baka gusto ko lang mag-leave para at least i-assess yung maigi. Baka kasi magsisi ako afterwards. Kasi actually dun sa bank, okay naman yung kinikita ko. Yung benefits na nakuha ko, maganda. Happy naman din ako. Kahit na-frustrate ako nung una na hindi ako na-promote, parang lumipas naman din yun. Parang naging happy. Din-enjoy ko na lang din kung ano yung ginagawa ko. Until this came. During that time kasi, lalo na nung time na parang hindi ako na-promote, nung umiiyak ako noon, parang ang iniisip ko, ano ba? Parang di ba ako magaling? Parang gano'n. Parang I must be good in something. So parang lagi kong sinasabi sa sarili yun, God, ba't ganon? I must be good in something. Bakit hindi pa rin ako magaling dito? Parang, maganda yun. Maganda experience ni Miss Marivic na naiisip niya na bakit hindi ako napopromote. Hindi siya napopromote, pero naisip niya rin na I must be good at something. So yun yung naging motivation niya para mapunta siya dito sa success niya ngayon. So always remember yung mga nangyayari sa atin ngayon, kung feeling mo hindi enough yung, alam mo yun, effort mo para dun sa job na binigay sa'yo, akala mo di ka na-value, pero yung pala parang may redirection sa'yo, going to kung ano yung pangarap mo talaga sa buhay. So, yun. Tama yun. Kasi parang ang naisip ko nga parang yung buong banking career ko, parang although ilang years ako nandun, parang preparation pala yun. Sa kung ano yung meron ako, kung saan ako dadalhin talaga. So, December 8. So, parang after madaming kumausap sa akin ng mga bosses, kinausap ako to reconsider na pwede naman ako mag-leave. Pero sabi ko, hindi. Parang non-negotiable ako noon nung time na yon. Kasi nandun na yung momentum. So, nung na-feel ko yung momentum na yon, parang walang pwedeng pumigil sa akin nun. Parang, siguro very hungry lang ako. Very hungry lang ako dun sa success na gusto ko. Kasi feeling ko, nag-aral naman ako. Parang, sabi naman nila magaling daw ako. Pero bakit, may iba may nagsasabi magaling ako, pero kumbaga, yung talagang dapat makakita ng galing ko, hindi naman niya nakikita. Kumbaga, yung para makapunta ako dun sa goal ko. So, sabi ko, parang naisip ko yung time na from the other bank, diba, pinromote ko yung sabi ko, promote ko na lang yung sarili ko. Dito ako lipat ako sa kabilang bank. Parang, itong part naman na to, sabi ko, sige, pwede kong pag magre-resign na lang ako, popromote ko na lang yung sarili ko to another level. Ito na yung sa entrepreneurship. So, ito yung lesson natin doon. Hindi nakikita ng iba, or feeling mo hindi na-appreciate na iba yung ginagawa mo, so you're not promoted. Pero, dahil hindi nga nila nakikita, ikaw ang nagde-level up. Siya ang nagde-level up sa sarili niya. Ang ganda ng disposition. Kasi parang, you know your value yan. Exactly. Kasi, parang nagle-level up because of you believing in yourself. Diba? You're believing in yourself. Hindi mo nahinanap sa ibang tao. Gustong-gusto ko yun. Kasi, hindi mo nakikita yung worth ko. Hindi mo nakikita yung worth ko. Ako na lang. O, diba? Ang galing. Tsaka, dalawa yung ginagawa ko, diba? Nagka-career ako. Pero meron pa ako isang ginagawa, nag-entrepreneur din ako ng pakonti-konti. So, parang naisip ko, so kung hindi ako dito, baka dito ako sa kabila, sa entrepreneurship ako. So, yun yung ko, talagang dinevelop ko na lang. Baka naman nandoon. So, okay naman, nag-prosper naman. Pero syempre, bago ko, leap of faith yun. Kasi, kumbaga tatalon ka to, syempre, coming from a very stable job, diba, na maganda na yung sweldo ko, coming from the bank na pinanggalingan ko. Magte-take ka ngayon ng risk. Magte-take ako ng risk na iwanan ko ba to? Parang ganon. So, para lang doon sa something na hindi ako sigurado kung magiging successful ba ako. Pero, wala, talagang I believed lang na parang yung time, parang siguro hindi ko alam parang meron lang talaga something, may momentum lang talaga. May momentum na parang may gusto kang, ito yun, ito na yung moment na to. So, parang ganun yung feeling ko nun. You take the risk, pero you took the calculated risk. Kumbaga, alam mo na kumpitado mo na, ito na yung kikitain ko, nilalampasan na nitong kinikita ko dito yung sinasahod ko sa bangko. Kaya siguro nandun na lang yung drive mo na mag-push into another level. Marami ka ng customers. Kumbaga, na lang kinukuha mo na lang talaga yung parang yung breakthrough mo. Parang eto na yung breakthrough ko. Gusto mo na lang siyang fokusan para lalong lumaki. Ganun yung nafe-feel mo. Alam mo na you know yourself. You know your capacity. Alam mo yung potential na kaya
kaya mong ibigay. Kailangan ko din kasi talagang ma-hit yun. So, ang na-learn ko lang kasi dun sa business ko nung tinatakbo ko to. Like, while in the bank, may target ako dun eh. So, dinala ko yun nung nagbe-business na ako. Okay. So, I made sure na meron din akong target. Kasi kailangan kong panindigan yung decision ko na, kumbaga, dapat more than yung ano yung salary ko eh. So, talagang kailangan mong trabahuhin yun na hindi pwedeng bumaba dun sa dati kong sweldo, 'di ba? Syempre, hindi ka naman magsistay sa isang ganun. Parang isipin mo din, dapat na-increase na din ako by now. So, kailangan increase din ako. Parang kailangan, kumbaga yung triple na yun, hindi lang ganun. So, kailangan mag-increase yung triple na yun, din maging income ko na ganun. Para, kasi by that time, alam ko, kung nasa bank naman ako, pa-increasean din ako doon, 'di ba? So, increase din yung target ko. Pero iba, 'di ba, ang increase ng salary. Oo, iba syempre increase ng salary. Pero syempre sa business, madami kang ma-encounter talaga na ma-face na kailangan mong lagpasan para magtuloy-tuloy. O magkano na ba yung kinikita natin dito sa Off the record. So, syempre, nandun na tayo sa ano na tayo, di ba? So, nag-7 figures na rin. Wow. So, 7 to 8 figures na din. Per month, yung 7 digits? Yes naman. Yes naman, Miss Tina. Grabe. So, through the years naman din talaga na talagang tinatry ko mag-adapt kung ano yung kailangan kong gawin na lalo na changes, lalo na sa during pandemic, di ba? Ramdam naman namin, nasilip ko, na-witness ko ang success ng Mommy Lumio. So, ano naman yung naging reward nito sa'yo? After nung business, talagang na-enjoy din namin kasi nakapag-travel kami ng family. Yun. Best reward yun sa'yo. Dati kasi ilo-loan mo din yun, diba? So, ito, hindi kaya namin mag-travel. Nakapag-hire ako ng employees. Promise ko kay Lord yun na gawin mo lang successful to. So, mag-hire ako ng employees para makatulong din ako sa mga walang trabaho. So, na kailangan nila ng income. So, how many employees do you have? So, ngayon, nasa mga 20 plus kami. 20 plus. So, hindi lahat ng nakita natin sa komisari, hindi pa sila kompleto. Okay. Diba, nasa labas. So, ikaw, sa sarili mo naman, Miss Mariby? Sa akin, kung ano yung gusto ko. Do you feel good? Do you feel good? Parang hindi na ako nag-iisip ng kailangan naka-budget ako ng ganito or hindi ako bibili niyan kasi bibilang muna ako magkano ba yung pera ko. Nakaipon din ako. Dati kasi, sa totoo lang, Miss Tina, kahit nag-work ako sa bank, wala akong naiipon na pera. Kahit sabihin mong 5,000 pesos, wala akong extrang ganun. Na, kung sabi nga ng husband ko, naglolokohan nga kami, kung may magbenta sa atin ng house and lot ngayon na worth 5,000, hindi pa rin natin mabibili. Parang ganon. Kasi, kumbaga, sakto lang sa gastos namin every month yung, kumbaga, kung ano yung sweldo namin, sakto lang din talaga doon kung anong meron kami. Hindi madali, nung nagka-business na ako, so nakaipon kami, pati husband ko nakaipon. So, ayun, pati siya, sabi niya, ang galing, pati daw siya nakaipon. Paunti-unti hanggang sa talaga lumaki na. Lumaki na. So, nakabili din kami ng mga sasakyan namin. Yun. So, si husband is dito still na rin employed. Still employed. So, hindi niya give up yung work niya. Hindi. Naisip din niya na, kasi, di ba, ang business, minsan hindi mo rin alam kung stable or hindi, di ba? So, siya, ang naisip niya, sige, palakihin mo yung business. Meron siyang sarili. Tapos ako nagpapatakbo yun ang nangyari. So, business namin. Ng business. Pero tinutulungan niya din ako, like in decision making, or sa logistics, hindi ko madesisyonan. Kasi syempre, yung mga logistics, hindi ko rin maintindihan. Mahirap din yung part na yan. So, tumutulong din siya sa akin. So, part siya ng growth talaga ng business. Tapos ngayon kasi, since corporation na yung aming business, pati yung mga anak ko tumutulong na din sa akin. So, parang nakita ko nga, ang 2 girls ninyo is talagang active na talaga dito. Tapos siguro na-inspire ko din yung son ko. Ngayon, meron din siya sarili niyang business. So, Miss Marivic, any future plans or kung ano pa yung mga gusto mo pang i-dream para dito sa business? Dream ko na talagang ang Mommy Lumio products namin maging available not only here in Luzon, pati in Visayas, in Mindanao, plus, syempre, international. Diba? Pwede natin madala doon. And ngayon, parang nag-open nga ako ng isang store exhibit sa SM East Ortigas. Magkakapwesto na kayo sa SM? Yeah, hopefully, sana matupad yon. So, after nitong exhibit, pag-aaralan kung saan maganda pumwesto. Yes. So, yun, ang ganda ng plano for Mommy Lumio
Mio. And syempre, di ba, pagka ganun sa isang, halimbawa, sa isang mall, ano na yun Well, sunod-sunod na yan iduduplicate na lang yan eh. Nagsabi naman sa akin ng SM naman, parang ang ganda ng store mo, sabi niya. So, hanapan kita ng magandang pwesto na dito. Oo. Magiging ano na talaga kayo, regular tenants na kayo doon. Miss Marivic, meron ba tayong ma-offer na opportunity sa ating mga manonood? Kung meron mga gusto magbalak ng maliit na negosyo? Ayun, ini-encourage ko sila, mga aspiring entrepreneurs, pwede silang mag-reseller ng Mommy Mio para meron silang products na pwedeng umpisahan na sure sila na sellable, tsaka babalikan ng mga customers nila. Dahil proven na namin din yan. Proven, masarap. Oo. Saan kayo pwedeng i-reach out? Sa Facebook page namin, Mommy Mio, pag nag-message sila doon, meron sasagot sa kanila na sales associate namin. Ipapakausap namin sila sa sales executives namin para at least ma-interview sila kung talagang fit din sila para mag-sell ng Mommy Mio product. So, Miss Marivic, from starting our story kanina, nakita ko ang success ng Mommy Mio. Ngayon, dito sa success na inabot ng Mommy Mio because of you, anong masasabi mo sa isang 5-year-old na Marivic kung makakaharap mo siya ngayon? Proud ako sa'yo. So, okay lang yan, kahit ganyan yung na-feel mo. Pero at least ngayon makikita mo, di ba, successful tayo. Gusto ko maging proud ka sa kung ano ka ngayon, kung ano ako ngayon. Kasi, although na-feel mo yan, ng ganyan age, hindi palaging ganyan. So, yan lang. Talagang part yun ng journey ko, yung pagiging 5-year-old ko. For as long as alam mo naman yung i-value yung sarili mo, growing up, alam mo pa paano i-develop yung sarili mo, talagang magiging successful ka naman. And because pinagdaanan mo yung pagiging 5-year-old na Marivic, kaya ka isang strong woman na Marivic ngayon at nasa likod ng success ng Mommy Mio. Thank you for sharing your wonderful story, Miss Marivic. Very inspiring. Ay, grabe.